Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Alas 9, alas 2:03 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Biyernes nga edisyon kita, o kon Webes nga edisyon kita, Mayo 15 tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ining inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Lupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Madasig lang, no? Kuya, Biyernes na, Webes pa lang kita mga kabyan, Mayo 15. Hindi tagid ni pwede makalimtan ang Mayo 15 para sa mga government employees dira. Baka naman. Tungod nga kabato na nga itong mga government employees ilang bonus, 13th month mga kabyanan, 13th month pay. Ito forward din sa mga empleyado sa gobyerno. Pilaman ka bulan nga pagtrabaho. Subong Mayo na kita. Ban sini pwede na ni pang tigana na pang question sa mga kabataan. Kinahanglanon sa balay. Investment kag dapat hindi lang puro gastong pitsaro nato, dapat may savings gyud. 50% sa tanan nga kinahanglanon. Dapat may 20% gid sa savings. Kung nagbonus ka dirabi utang ta 10,000 or 20,000, dapat may natigana na ikaw nga 4,000. Ang siningon sina, pagbaton mo sang bonus, i-set aside mo na yung daan ng 4,000 or ang 20%. Hindi nga kulaton mo pa nga maubos kang magtigana, ikaw kung ano lang ang nabili. Mo sa sining panimpo ka nabugin sang galastuhan, mahal ang tanan, mahal ang balaklon. Pero maayo lang kay ang bugas nagbarato. Hulat-hulat na to, no? Launch man diri sa Western Visayas ang 20 pesos kada kilo nga bukas. Inisyatibo sang Marcos administration. 20 pesos nga bugas. Sa Cebu may 32 na ka sites, no? Hindi available na ining benting bigas. Meron na. May ara na sa Pasay City Public Market, Libertad Street Corner, Taft, Pasay City. Martes tubtob Sabado ang baligyanay. Sa Kamuning Public Market, Cubao, Quezon City, Monday to Sunday, everyday. Mandaluyong Public Market, 1 sa Calentong Street, Pag-asa, Mandaluyong. May ara man sa Mandaluyong Public Market 2 sa Fabella Road, Barangay Edition Hills, Monday to Sunday. Sa Caloocan may ara man, Bagong Silang Phase 9 Public Market, Bagong Silang Phase 9, Barangay 176.
Sa Navotas, available man Monday to Sunday. Las Piñas City, available man. More or less mga 32 ini ka ka sites ka kadiwa center ang pwede gid ninyo nga kantuan para ka makabakal ka busang barato nga bugas. Minutos magkaligad sa takna alas 2 sa hapon. Sa dugang panaton nga balita, mga kabyanan, ang girls basketball team nga taga Calino palaro bound ini sila mga kabyanan kabaton sang upon nagpatigayo nagpadulong sa provincial capital para sa isa ka courtesy visit kay Governor Toto Defensor. Hindi nagpabutyagban sa suportang opisyal. He affirmed the provincial government support for grassroots sports. Rin na magapain sa 12.3 million pesos ang provincial government para sa delegasyon sa Iloilo sa palarong pambansa. Fund will be coursed through the Department of Education Division of Iloilo para nga sabat ng kinahanglanon sa mga athletes, coaches, kag support staff. Ang palarong pambansa mag-umpisa sa Mayo 24 tugtog Hunyo 2, 2025. Ang athletes will join the over 900-strong Western Visayas delegation na bugusan sa mga top athletes, coaches, kag support staff na nagpangibabaw sa Western Visayas Regional Athletic Association meeting. Giniwat mga kabyanan earlier this year sa Antique sa dinang Iloilo nag-emerge as the overall champion. Provincial government suporta sa mga athletes magpakita agad sa ila abilidad sa ginpili nilang hampang. As the athletes fly to Ilocos subong nga Sabado, dala nila hindi lang ang duag sa Iloilo kundi ang paglaom sa mga komunidad na nagasuporta sa ila. Ang mga ginikanan nila, ang mga utod nila, ang mga himata nila, hindi man sila makapadulong dito sa Ilocos pero ang full support nila mga kabyanan ara din na sa ilang mga kabataan. Ganong sakripisyo sa mga atleta hindi mo ni matupungan kay ang iban sa ila kulang sa suporta pero Iloilo Provincial Government through the leadership ni Governor Toto Defensor nahatag ang tanan kinahanglan sa mga atleta para nga ma-develop pagid ang ilang hampan mag-improve pagid ang mga skills nila para mag-compete pagid sa mga dalagko o mga kompetisyon. Nag-excel gani ang kulang sa suporta. Ano pag-inayhan ng mga atleta? Hindi lang pamilya nila ang nagasuporta kundi ang provincial government o ng city government man. Ang private sector, nyara mga daan nga mga ara sa private sector full support man sa mga athletes na. Hindi lang dapat basketball ang tutukan nato. Kundi tanan nga sahi ng sport dapat suportahan tagit. Minsaran nyo lang bala ang duwa ka sport sa dihin kita nagdaog sang gold sa Olympics. Weightlifting at gymnastics. Kita nagasiling sa basketball bayan ta na. Ang aton lang man nga kadamo sang sporting events na pwede mag-excel ang Pilipinas. Hinahanglan lang naton tutukan pagit. Kasi sa basketball, kung inyo makita, halos nakita,
butang ta sa Asia kita ang nagapangibabaw, pero kung sa bilog nga kalibutan o parang kita guro sa mga top 30 dira pa lang kita nga level mga kabiyan. Iti sa Asia yati why na niya sang question sa Southeast Asia, kung bilog na nga kalibutan ang pag-istoryahan, kaya ta na mag-compete, pero wala pa sa mga level sang United States of America, Australia nga team, or butang ta gani ang Team Japan sa buong level up man ang hampang nila. So muna nga sa grassroots level pala nga suportahan na sa provincial government. Nagapati kita nga mas madamo pagid nga athlete, ma-encourage, ma-inspire, magpursige sa ginpili nila nga hampang. 13 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. This time ako kita sang report ni Janelle Baclay, bulk water supply signing no sa tunga sang Iloilo City Government ug sang isa ka pribado nga kumpanya. Detalye sa report Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, report. Paul, agod mapasanyog pa ang supply ng tubig sa siyudad sang Iloilo. Nagpatigayon sa ceremonial signing ang Iloilo City Government kag ining Aboitiz Infra Capital Incorporated sa Iloilo City Hall penthouse sa sinigid na mga udto. Nagatuyo ini Paul ang kasugtanan nga masabat ang problema sa kakulang sa supply sa potable water sa siyudad sang Iloilo. Kay tibalaan naton sa mga tagpalamati naton kag sa mga pumuluyo sa siyudad nga every time nga mayara gani sang tig-ilinit diri sa may siyudad sang Iloilo, nagabatsyagid sa kakulang sa supply ang syudad kag may mga barangay nga hindi ma-penetrate sang tubo no kag hindi maka-access ang mga pumuluyo sang malimpyo nga tubig kag suno kay Mayor Jerry Treñas magluwas sa increasing demand sang tubig ang kaso sang gastroenteritis mabatsyagan sa pila ka mga barangay bangod nga wala sila sang kuhaan sang malimpyo nga tubig so nagkakapilitan sila nga magkuha sang ila sining tubig sa mga deep well kag mga bumpa nga ginasag-uban sa mga pumuluyo. Giin pangunahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag ni Eduardo Alfred Aboitiz ang muning Vice President for Water Business and Infra Capital Incorporated ang pagpirma sang kasugtanan sa tunga sang city government paagi sa Public-Private Partnership Council sang syudad. So, ini nga proposal, ang Aboitiz nagaplano ni nga mag-connect sa Halaor mega dam project naton sa tion nga ini nga mangin operational kag nagpasalig nga maka-provide sila sang 86 million liters nga supply sang tubig nga makadugang supply sa mga kinahanglanon sang pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Pero ini subject pa sa review sang aton sining sangguniang panlungsod may ginapungkuan ini sang PPP Council sang City Government kag sang Aboitiz no kag natalana nga tun-an sang katapos sa sangguniang panlungsod kag pag-aprobahan. So gin pasalamatan man ni Eduardo Aboitiz ang City Government nga natigayon ining pagpermahan ay matapos ang 3 ka bulan nila nga pagpungkuan ay kag pagtuon sang sining proposal. Suno kay Mayor Jerry Treñas nga sa iya pagbiya sa pwesto sa June 30, isa ini sa legacy gid sang Treñas Ganson administration nga ilagid gintingwaan nga paagi sa PPP Council madamo sa mga proyekto ang nangin successful. Isa na dira ang aton sini nga mga improvement and development sang public markets naton nga isa man sa ginbistahan ni Mayor Jerry Treñas kay nasang aga ang Iloilo Central Market nga lapit na lang mahuman. So ining sa bulk water supply kabahin man ini sa gyapon sang ginahikot sa PPP Council
nga matigayon, no? O para nga ma-secure pa gid ang supply sang tubig diri sa may syudad sang Iloilo. Sa sining signing, Nel, ano ang i-expect sa aton mga kauturan? San uy ni sila abi mag-start supply na diri sa aton sa Iloilo City? Nagabase ang city government sa gihapon sa mga main source naton sang tubig, which is ginatan-aw diri ang Halaor Mega Dam project. So na-mention sang Aboitiz nga target nila na by year 2027 mahuman ang construction sang high canal sang Mega Dam project naton. Pero ang daw gusto matabo diri sang Aboitiz nga ma-connect sila sa Halaor Mega Dam project o galing may permit and approval na halin sa NIA. Kag initially nga ang una nga proposal nila Paul daw wala gin consider, wala ma-honor. Pero subject for reconsideration kay may nag-apilar liwat ang Aboitiz nga i-review ang ila sining proposal. Sa bahin naman isang syudad sa Iloilo, nakitaan sang PPP ang ining a partnership kay ti kun suno kay Mayor Jerry Treñas kung magsalig lang kita tanan sa national government, ang ila kalendar amo na ang pagabasihan sa pag-construct sa mga high canal nga tama kay importante sa distribution sa tubig. So paagi sa partner public-private partnership kaupod sa Aboitiz, mapulo pa da sigawa, no? Ang pag-ubra sang linya kay ting gusto sang Aboitiz diri nga maubra gid sila sang linya. Okay. Sila ang bahala sa tanan nga gasto sa pag-ubra sang alagyan sang tubig kag sang access halin sa Mega Dam project. Wala gastuhon ang city government. Basta may ginkasugtan sila nga presyo, which is kung kita magsalado 40 pesos per cubic meter ang ini nga presyo sang tubig. Ang pasalig diri sa Aboitiz nga ang Iloilo City main priority kag recipient sang tubig nga ila pagakwaon. So ang mga areas naton diri, ang mga barangay nga wala na penetrate sang tubo, no? Kabahin ni sang kasugtanan nga mapenetrate ni sila kay nagatakas ang demand sa tubig diri sa may bahin sa syudad sa Iloilo kag suno kay Mayor Jerry Treñas kun wala ton tatoya ang 2027 diba si dugay pa, especially nga damo hotel, damo establishments, Ang mga mall pumuluyo. o ang water subong police business sa syudad sa Iloilo. Sagob-sagob ang sitwasyon. Ang mga mall gato-deliver sang tanker. Ang mga hotel nagakinahanglan sang tanker, so hindi natural ang supply sang tubig. So that's why nga ang main line hindi enough, kinahanglan pa sa mga establishmento nga magbayad sa mga water tanker agud masupplyan sila. So amo na ang problema nga luyag ma-address pagi sini nga partnership hall. Mga sulgid niya nga daanen kung wala sang tubig mabatsagan mo gid bala sa mga kauturan naton nga hula gani sa tubig dirating kinahanglan mo panghugas mo palang pampaligo mo palang ti kung pila ka mo kabilog sa isa ka balay kapila ka mo ka beses dira manghugas ang pinggan, so ang demand gid sa tubig necesidad gid sa kada pamilya. So plus pa ang kaso sang gastroenteritis, kung matandaan mo may outbreak sa nagligad. So isa ni sa mga ginatan-aw ang health nga aspect sang city government nga masupplyan sila sang malimpyo nga tubig kay sagob-sagob sila container. Kag tag 20 pesos ang container siguro nga ginabakal sa mga pumuluyo. Ti hasta San suno sa ato sini nga city government. Pamatian ta siguro kung may time malipot lang no ang mensahe ni Mayor Jerry Treñas kasunod sining madinalagon na permahan na isang kontrata kaupod sa Aboitiz. Include the rapid growth of Iloilo City, which in 2023 grew by 10.5% compared to the national average of only 5.1. More buildings, more hotels, more condos, more BPO buildings. The need for water is really tremendous. And we see that even with the desalination plant of Metro Pacific, because of the rapid growth, we will continue to need additional water. Water is one of the sustainable development goals identified by
the UN. That is why we were very happy to receive this unsolicited proposal from appointees. These have already reached the PPP committee. They have studied this. They have already criticized some portions, and took them a while to come up with this. Let us give the PPP committee a big round. So nabatian Paul no ang hambal ni Mayor Jerry Triñas, growing ang ekonomiya sang Iloilo City, damo hotels, damo kondo, kagang ang kahimtangan sang mga establishmento diri masubo kay ang sagubanay ara gyapon no. May mga tanker kita. Kag sample pa ni Mayor Jerry Triñas ang mga aksidente nga na-involve ang mga water tanker sa nagligad nga nag-cause man sang pila ka casualties no. Dira sa may area sang Baldosa. So do damo gid sang mga nakitaan nga kinahanglanon ma-back up ang water demand sa syudad sang Iloilo sa kay Mayor Jerry Triñas. Pero successful man ni ang desalination plant sa nagligad, pero kulang pagyapon kag bukas ang city government sa pagbaton sang mga investor naton nga gusto mag-venture sa tubig. Diri sa may syudad sang Iloilo kay hindi nila gusto masiling nga okay na ni. Mayari na ta desalination, hindi na ta mag-open. So growing ang ekonomiya sang syudad sang Iloilo, ang demand sang tubig, vital na yung tubig mo. So ang Iloilo kisa kilala sa once nga mag-water crisis ang Iloilo, kilala na kung mag-ulan, kasobra ang tubig sa baha, kung mag-init, scarcity man, pila balde man ang sitwasyon. So ini nga opportunity, ginalauman nga sa city government nga ma-materialize sa masunod na, posible nga mga opisyal naton, kiti outgoing na si Mayor Jerry Triñas, kag si Vice Mayor Jeffrey Ganson, kag mga konsyales nga lain naman nga batch no sunod sa kay Mayor Jerry Triñas ang magapadayon sini. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni matulong aton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yan mga kabinan, report ni Janelle Baclay sa sining bulk water supply project signing sa tunga sang Iloilo City Government kag sang isa ka pribado nga kompanya. Dapat magtipid gid kamo sang tubig. Kamo mag-usek sang tubig kay diri sa aton sa syudad nagkulang gid ang supply. Bruti sa napahayag ni Mayor Triñas, gina-welcome nila no mga investors mag-invest diri sa aton sa syudad para masabat ining problema sang water supply. Bilang ginahambal na to, no? Okay lang hindi kakakaon, basta makapaligo pa lang. Okay lang magutom ka, basta makapaligo pa lang, may tubig ka. Isang dito sa probinsya sa Guimaras, pag isang nagligat nga bulan sagkob man hindi nakulang sa tubig pero ti subong mayo na kita no kasulod na kita sa tigululan matamat naman balik ang supply 26 minutos makaligid sa takna alas 2 dugang ang mga balita sa pagbalik sa programa Bantay pa. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain.
Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at ng himpilang ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay, ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Pahatuon, balikat ulo, kita pwetan, may mga sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Uy, Judy! Sarang techo ni Elma. Parang tulalang-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko tita mo. Sumama naman ako. Tapos sarap niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatan ang magiging solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. 36 minutos, magkalikat sa taknang alas 2 sa hapon, padayon ka mong nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabyanan, muni ba lang ginasilingin naton, basta ara ka mo sa dalan, ara kita sa dalan, di naton paglangulanguhan ng pag-drive mga kabyanan. Ang Land Transportation Office 6
Diri sa Western Visayas, mga kabyanan, ng Land Transportation Office nag-issue sa show cause order batok sa isa ka vlogger halin sa Aklan na dakpan gid no nakuhaan sang video na perform sang delikado nga motorcycle stunt without a valid driver's license. Ba dubli mo po yun sini. Ang vlogger ginkilala nga si Jimmy Lagunday, Katarata sang Barangay San Isidro, Ibahay. Viral ini subong sa social media kay ang iya yung balay nga pag-drive yung balay hindi check to. Pag doon nag-hapa balay. Ang duwaya katiil ara sa punta sa iyang motor. Tapos nag-underwear lang ini siya. Tapos ano lang siya no sando. Tapos ang sando niya so ito ang dating lalaki ka bikini dating black siya daw hindi ka bastos viral ini kag tinagpagwas ang show cause order ang LTO na tabu ining ginhimo sang vlogger suno kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Duspan sa National Road sa probinsya sa Aklan. Ang akto constitutes reckless driving sa idalom sang Section 48 Republic Act 4136 nati nagadumili sa pag-operate sa sinuman nga driver without reasonable caution, thereby endangering life and property. Klaro ini nga violasyon suno sa LTO. Iti may seryoso nga risgo no ang stunt nga ginhimo sang vlogger, hindi lang sa iya kundi sa pumuluyo. Kag pinagwa man nga wala siya sa driver's license. Sa idalom sa Joint Administrative Order 2014-01, magkapangatubang ini siya sa 3,000 pesos nga fine for driving without license. Kag hindi na siya makakuha man kaso mati mamatbatan ini siya mga kabyanan. Ang show cause order was personally served sa LTO Calibut District Office. May 5 days from receipt of the order to submit a written explanation. Ining si Katarata mga kabyanan. Failure to comply will be treated as a waiver of his rights to respond and the case will proceed based on available evidence. Extremely dangerous gani ang pagtawag sa iya no sa hinimo niya. Imbes nga mag-set siya sa maayong nga ehemplo, nag-promote ini siya sa reckless behavior. Masyado gid ka haras-haras mga kabyanan. Kasi gin-admit man sang vlogger ngiti ang ginhimo niya para malantani ko no maka-attract sang mas madamong views, pag-generate sang income. Ang income mo da mayo lang na nga wala ka sang may na perwisyo. Tantabi minabungguan ka dira. Bala no mga tao ay kijaga paminsar bala sang mga konsekwensya sa mga ginahimo nila. Kadamo na nga daan sa mga road accidents na na-record di lang sa syudad, sa probinsya, sa Western Visayas. Nadumduman yun natabo bala sa Bacolod City. Mga Indian National dobla. Pilato ka mga kauturan nato nang nagkalamatay Biyernes Santo. After sang Good Friday, nasundan pagit sa isa ka disgrasya mga kabyanan sa Banwa sang Yakaw. Black Saturday. Motor na nawabla. Ayaw lang nga siya sa may na-disgrasya. Ang violations involving unlicensed driving kag reckless endangerment carry serious consequences.
Hindi siya maaresto kag di mapasakaan sa criminal charges. Wala ni gid kamo sang pwede i-content. Nga mo gid niyang inyong ginahimo. Na mo gid sa mimiyara pagid na hindi lang man sa driving mimiyara nga ahugon mong tawo. Mimiyara man niya nga mangkuton mo ang may prank bala nga isog ka. Tapos kung magpalag gani ang mangkot mo, mayo lang na kung la armas, mayo lang na kung la high blood. Hindi bala mga tao, bala mga minsar, mga moderasang mga maayo bala nga mga content. Maging inyo ya, para lang maka-income ka mo. So nyo bala, maka-attract lang ka mo sang damo nga viewers. Okay na ka mo, hindi mo na damo. Dapat maging responsable ka mo sa paggamit ng social media. Mga ginahambal nyo, mga ginahimo nyo, isa ron nyo, pag na-post nyo na ina, expect nyo nga may mga comment yun na, may ma-react na yan. Make sure nyo lang nga maayo ang content. Responsable dapat mga gina-post nyo dira. Hindi lang pagustugan na lang kami. Sol na ni siya. Muning budlay kung gani, kung pagwaan gani isang mga muning nga mga order, kung matagaan na gani isang pinalidad, call ng ila attention. Dira na sila maglalain, dira na sila magpangayo sa pasahero. Pero mas maayo gid ya before ka mo mag-post. Minsan ron yung gid sa maayo. Misa pagit to ka vlogger bala nga bayi itong nga vlogger naman yan. Bastos itong tigulang nga driver. Post niya pagit to ya sa kaugalingon niya nga social media. Kadamo kaya sa kamote rider subong. Sige ko kay Cindy, paano sila nakakuha sa lisensya? 44 minutos magaligad sa takdang alas 2 sa hapon. Sa dugang panaton nga balita mga kabiyanan. Mga kabiyanan, buwas. Umpisa na ang selebrasyon sa Manggahan Festival. Kag Province Food Anniversary sa probinsya sa Guimaras. May 16 tugtog May 25 ini mga kabyanan. Medyo islog-islog lang gamay sa probinsya. Ang ilang selebrasyon, di bangod man, kapati kita siguro sa eleksyon man. Puting good news kay ang highlights sang Manggahan natupa sa weekend. Isang nagligad na dumduman ko, weekday to. Sang nagligad kay ang Province Food Anniversary kung Manggahan ginaya kada May 22 ginayang highlights. Subong May 16 to 25 kakadamo sa mga activities nga naka-line up. So ang opening mag-umpisa alas 4. Sa Capitol Grounds, pangunahan ini ni Congresswoman Lucille Nava. Iti sa bago lang natapos ng eleksyon, siya ang napilian bilang gobernador sa probinsya ng Guimaras. Kahatag man sang mensahe sa Imbocada Opening Program ang Regional Executive Director sa Department of Agriculture, Director Dennis Arpia. Samtang deklara naman sang gobernador sa probinsya, Governor J.C. Ramanaba ang opening sa Manggahan Festival 2025. There's opening sa Regional Agri-Eco Trade Fair, ceremonial opening man sa Mango Eat All You Can, opening sa panabor sa Isla Food Fest. May music fest man.
kag celebrity show. So, munang balantayan, May 16 pa lang ini ha. Ang isa pagid ka maayo nga balita para sa mga magapadulong sa probinsya, in-extend ang biyahe sa mga sakayang dagat. Iloilo Guimaras vice versa. So, mag-umpisa ina was May 16 to May 25 ang biyahe sa mga fiber vessels 10 p.m. until 2 a.m. of the following day. Kag ang operations naman sa Roro 7 p.m. until 12 midnight naman ang ginhatag na oras ng Maritime Industry Authority. Hindi na ka mo mga problema. Sakyan ka. Hasta lang alas 10 sa biyahe. Pwede gid hasta alas 2 sa kagahon. Minutos magaligid sa takdang alas 2 sa hapon. May 17 mga kabyanan ang bukas no, ang Regional Agri-Eco Trade Fair ang Mango Itolican tugtog na sa matapos ang Manggaan Festival. Alas 4 sa hapon tugtog alas 10 may volleyball kag basketball tournament sa tubang sa Capitolio Provincial sa Guimaras. 5 p.m. onwards, panabog sa Isla Manggaan Food Fest. Alas 9:30 naman, Music Fest. Sa Sabado, ang guest, si Andrew E. mga kabyanan. Tapos sa May 18 naman, Domingo, may Kabataan Day, alas 2 tugtog alas 7 sa gabi sa main events area. Tapos sa gabi, no, sa Music Fest, ang ilang guest si G22 kag Vixon with Inner Voices. Sa May 19, ang ilang guest si Don Petok. Music Fest ini, no? Sa May 20, may Farmers and Fisher Folks Day, Bugal Awarding. Yung Music Fest man sa gihapon. Sa May 21, ang guest nila mga kabyanan sa gabi sa May 21 Wednesday, si Angeline Quinto. Sa May 22 naman, katukar ang MYMP and Lola Amor. Pagka May 23, Michael Pangilinan kag Neo Color. Sa May 24, ang celebrity band nga Maki magatukar sa probinsya. Kag sa May 25, Hey June kag Jonella. So mga kabataan din sigurado gid gilinutok naman Hindi mo makita na kadamo sa mga taga-syudad, mga taga-probinsya, nagatabok padulong sa Guimaras para maglagaw, para mag-enjoy sa Manggaan Festival. So, pati kita nga mas madamo pag preparar sa provincial government kag ginagdagid sa provincial government tanan na magpadulong sa probinsya sa Guimaras. Kilala sa matamis nga paho sa bilog na kalibutan. Mag-umpisa no ang program May 16 was bukada to May 25. Ulo kadlaw nga sinadya sa probinsya sa Guimaras. Mga kaibigan, way nakita sang tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Pasalamatan naton aton mga kaupdanan sa technical side, Engineer Roy Louis kay pang sa studio sa transmitter, Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Pilipinas, Radio Publiko.
Rajo.